Master Jet, gusto ko lang pong magtanong. Magli-leave po ako without pay this January to May. Ano pong effect nito sa mga makukuha kong benefits natin po at sa salary sa coming months po after May? So ito po no, January to May, leave without pay, 5 buwan na leave without pay. Ano po yung epekto ng pagkakaroon ng ganitong uri ng leave at ano po yung mga negative na mangyayari talaga. So, iisa-isahin ko po ito sa episode na ito. Sana po ay panoorin niyo hanggang sa katapusan para ay aware naman po, no? At pwede po niyo itong i-share sa mga kakilala po ninyo na mayroon pong napakahabang leave, especially kapag without pay. So, unang-una, kapag leave without pay, wala kang sahod. No, of course, without pay nga. Walang sahod, so wala mababawas sa service credits mo. At kung wala kang sahod, ibig sabihin wala kang remittances. Saan ka walang remittances? Sa lahat na kung saan na ito po ay nakadeduct mula sa iyong sahod. Walang remittances sa Pag-ibig, PhilHealth, GSIS. Walang remittances sa mga monthly dues kung meron man doon sa sahod mo. Walang remittances sa mga utang sa GSIS at maging sa mga bangko. Yun po ang unang-una talaga at pinaka-basic na mangyayari. Kapag wala kang remittances sa PhilHealth, ibig sabihin maaaring hindi ka makaka-avail ng kanila pong benepisyo the moment na nangangailangan ka at ma-admit ka kung sakali po na hindi ka mag-qualify doon sa number of premium payments dulot po ng walang remittances. At dito naman po sa Pag-ibig, kung walang remittances, wala kang dagdag savings during those months. So wala naman pong problema yan kasi hindi naman po siya magkakaroon ng medyo malaki talagang problema ng pagdito po sa Pag-ibig kasi without pay po kayo. No, so mangyayari lamang po dyan yung pag-claim po ninyo ng maturity ng Pag-ibig ninyo na savings na 240 months ay mai-extend po siya talaga. No, hindi po ibig sabihin na kapag 20 years ka na ay pwede mo na ma-claim yung maturity ng savings mo sa Pag-ibig kasi meron ka mga leave without pay, walang remittances. So ibig sabihin yung actual premium contribution sa Pag-ibig fund ay hindi pa umabot sa 240. So may extend lamang po yun. Ngayon, kung may utang ka sa Pag-ibig, of course, ay wala pa din pong payment. So ibig sabihin, pwede magkaka-penalty ka doon sa utang mo na walang remittances. Sa GSIS naman, kapag may utang ka, walang remittance, ibig sabihin, magkakaroon ng arrears kapag hindi mo siya babayaran ng over-the-counter. Kung babayaran mo ng over-the-counter yung amortization mo sa GSIS loans, kahit wala kang sahod ay walang problema, no? Kasi updated pa rin yung payment kung babayaran mo siya over the counter. Pero kung hindi ka magbabayad over the counter at wala kang sahod for 5 months, asahan mo talaga na magkakaroon ka ng dagdag 5 months na arrears. Kapag umabot po ng 6 months ang arrears sa GSIS loans, ito po ay tinatawag nila na due and demandable. At kapag nangyayari po yan, ang total interest surcharge po niya ay magiging 18% per annum compounded monthly until fully paid. Yun po yung kanyang magiging epekto. So mas mabuti po na kapag may utang sa GSIS at ikaw ay without pay, dapat pong bayaran over the counter. Ngayon dito po tayo sa GSIS premiums dahil wala pong sahod, so wala pong premium remittances. So yung PPP mo or period with paid premium sa GSIS ay hindi po gagalaw. No, yung length of service mo, gagalaw siya kasi hindi ka pa naman nag-resign. Pero yung PPP mo, yung period with paid premiums ay hindi po siya gagalaw kasi wala pong remittance. Ang mayayari po kapag walang remittance, mababa ang PPP. Unang-una po dyan kapag ikaw po ay nag-retiro na, ang inyo pong pension ay apektado. Kasi yung pension po natin ay nakadepende sa ating PPP.
period with paid premiums. Kung 35 years ka na pero yung premium payments mo ay 34 years lang, so 34 lang yung magiging factor sa pension computation. Ngayon dito po tayo sa pwedeng ma-avail na utang sa GSIS. Kapag mababa ang PPP, matatagalan yung pag-avail mo na mas mataas na loan amount. Katulad na lamang po ng MPL Flex. Kung kinakailangan po ng 15 years na PPP, kahit 15 years ka na sa serbisyo dahil meron ka mga leave without pay at walang remittance, so 14 plus pa yung PPP mo. So hindi ka makaka-avail doon sa higher loan amount kahit nasa 50 na yung length of service kasi dependent po doon sa PPP, period with paid premiums. So dapat talaga mayroong premium payments para counted siya doon sa benefits sa GSIS at maging sa utang na rin. Ngayon dito po tayo sa bangko. Ang loan mo sa bangko kapag wala pong payment kasi ikaw po ay nag-leave without pay, ay of course meron din po yung mga penalties. No, penalties, surcharge, depende po yan sa nakasaad sa inyo pong loan disclosure na nilagdaan with the bank noong kayo po ay umutang sa kanila. So kapag wala pong payment ay expect po kayo na lalaki yung halaga ng inyo pong utang sa mga bangko. Ngayon dito po tayo sa benefits. Since January to May yung leave at ito ay without pay, so tanggal po siya sa payroll. May 15 ang release po ng ating tinatawag na mid-year bonus. Kaya malaki yung chance na upon release hindi siya makakasama doon sa mabibigyan ng mid-year bonus kasi natanggal po siya sa payroll. Pero base po sa guidelines ng mid-year bonus ay pwede pa naman siya maka-avail, no, kasi yung requirement ay 4 months of service from July 1 of the previous year. So kung ngayon pa siyang January mag-avail ng leave, so meron na siyang 6 months from July 1 until December 2023. No, so yun po ay counted as service niya para sa mid-year bonus ng 2024. So, pwedeng eligible siya, pero separate process yun kasi malaki talaga yung chance na hindi siya makakasabay sa karamihan dulot ng pagiging deleted niya from the payroll. Ngayon, dito po tayo mga master sa iba pang mga benepisyo. At titingnan po natin mga master yung PBB, no, yung performance-based bonus. Kapag ikaw po ay mayroong 5 months na leave, no, apektado po doon ang matatanggap na PBB if ever maging eligible ang agency. No, doon po sa PBB po natin kapag umabot po tayo ng at least 9 months o 10 months, 9 months of service, no, ay eligible tayo sa full amount ng PBB. So kapag 9 months, ibig sabihin, dapat hindi lalagpas ng 3 months yung leave mo. Sa kanya po ay 5 months yung leave. So yung total service niya for that rating period ay hindi talaga aabot ng 9 months. So dahil 5 months yung leave, so below 9 months na yung kanyang total service during that rating period, so yung kanyang PBB ay proportion na lamang. Hindi na po buong halaga doon sa eligible amount. Ngayon, isa pa pong titingnan po natin, ito pong tinatawag natin na step increment. Sa step increment, ito po yung pagtaas ng sahod every 3 years. Ang requirement po dyan, dapat hindi lalagpas ng 90 days ang leave mo within that 3-year period. Ang nangyari dito, 5 months yung kanyang leave, January to May, without pay pa. So, ibig sabihin po niyan, lagpas siya doon sa 90 days limit. So, ang mangyayari, yung effectivity ng kanyang next na step increment ay magmo-move din, no? Magkakaroon ng changes. Hindi na po base sa date ng kanyang last na pagka step increment, kundi mag-move po ito, depende sa kung ilang days, yung magiging total leave niya during that 3-year period. So, magkakaroon pa naman po ng pagtaas ng kanya pong step, no, magkakaroon naman siya ng step increment, pero magdi-delay kasi mamumove po yung effectivity nito dulot ng kanyang leave. Ngayon, dito po tayo sa loyalty pay. Ang loyalty pay, ito po yung tinatanggap natin, no, na incentive. Magsisimula po yun kapag 10 years ka na, tapos every 5 years thereafter. Kapag nandun pa siya sa first 10 years, ang requirement po hindi lalagpas ng 50 days na leave without pay.
during that 10 years period. No, so yung dito po sa kanya 5 months yung nangyari. So ibig sabihin po niyan ay lagpas siya doon sa 50 days na limit. So kapag nangyari po yon, darating yung time na ikaw ay dapat sa natatanggap na ng loyalty pay pero hindi ka eligible. Kasi nga na break mo yung requirement na number of days. No, kung ikaw naman po ay within nakatanggap na ng kanyang 10 years no na loyalty pay, running 15 na po siya. So dahil meron siyang 5 months na leave, dapat sana 25 days lamang yon during that period. So ang mangyayari po niyan doon sa ika-15th year niya, hindi siya makakatanggap ng 5K kasi hindi siya eligible dahil sumobra nga yung kanyang leave. So yun po ang epekto niyan dito sa loyalty pay. Ngayon naman ay ating pag-usapan ang doon naman sa following months. Kasi nga pagkatapos na May, June, possible po end of June magtatapos yung school year tapos school break. So malaki din po yung epekto ng kanyang leave without pay na 5 buwan. Kasi nga pagkatapos po niyan darating tayo sa school break at ito po ay tinatawag na PVP period. So ibig sabihin ang sahod ng guro during that school break ay nakadepende sa kanyang actual length of service, actual service niya sa buong school year. Kung yung buong school year ay mayroon siyang 5 buwan na wala siyang serbisyo, kasi naka-leave without pay siya. Ibig sabihin nun, out of 10 months, 5 months lamang yung service niya, yung 5 months ay hindi. Kasi wala siyang sahod kasi on leave po siya. So mangyayari yung kanyang PVP days na makukuha, ma-earn mula sa kanyang serbisyo, let's say magiging kalahati rin. Kasi kalahati ng school year wala siyang pasok. So yung kalahati naman ay may pasok siya. So para mas madali ay kalahati, sabihin natin kalahati lamang yung kanya makukuha. Considering na nabigyan siya ng buong sahod sa buwan ng December, so ibabawas po yan. No, yung ilang days ng Christmas break. So yung natitira na lamang po doon sa kanyang ma-earn, yun na lamang yung kanyang magiging sahod during that, let's say 2 months na period na panahon ng school break sa susunod na pagitan ng school year. So if ever dahil na-reinstate na siya, bumalik na siya sa serbisyo, pwedeng mabigyan siya ng buong sahod during that period ng school break. Pagkatapos po niyan ay babawiin po yun, kukolektahin mula sa kanya as PVP overpayment. No, so yun po ang isang realidad. Kapag yung serbisyo mo sa isang school year ay hindi kumpleto, so yung sahod mo rin during the school break hindi dapat kumpleto. Kung nabigyan ka ng kumpletong sahod kahit hindi naman dapat, ay babawiin po mula sa inyo sa susunod na mga buwan bilang PVP overpayment deduction. So yun po yung mga nakikita po natin na magiging epekto ng pagkakaroon ng mahabang period ng leave without pay. So case na po na ito na pinaabot sa atin ay January to May 2024 yung kanyang plano, 5 months na wala pong pasok dahil naka-leave po siya, 5 months na walang bayad dahil ito po ay without pay, at yung mga nabanggit po natin, yung mga posibleng mangyayari, epekto ng kanyang pag-avail dito po sa leave without pay. So dagdag pa rin po natin pala mga master, pagdating po doon sa loan sa GSIS, tandaan na kapag wala pong remittance ay hindi po tayo nakakapagbayad ng insurance ng ating loan. If ever meron pong masamang mangyari doon po sa borrower, kapag may arrears, hindi po yun covered ng insurance. At kung kasakali po umabot ng 6 months yung arrears, magiging due and demandable maliban doon sa sinabi natin kanina na 18% per annum compounded monthly na interest penalty surcharge. Ang mangyayari po niyan, buong halaga ng utang ay hindi na covered ng insurance dahil paso na po ang inyong insurance doon dahil po sa 6 na buwan na walang payment. So yun po yung mga dapat po natin malaman kapag tayo po ay mag-a-avail ng mahabang leave mula po sa ating panunungkulan. These are realities mga master na dapat po nating malaman para hindi po tayo masusurpresa at hindi po tayo magagalit na lamang bigla kapag darating na ang mga sinasabi natin na ganyan at hindi po tayo oriented.